Napipikon ka rin na Attorney Kapunan kay Vice President. Tatawagin mong scammer. Hindi pa nga kayo makaprove na nagnakaw nga ang Vice Presidente. Tatawagin mo ng scammer. Nahihirapan ka na ba? Nahihirapan na ba kayo na wala kayong ebidensya at wala kayong argumento na magpapatunay na may kasalanan ang Vice Presidente ng Pilipinas? Napipikon na ba kayo? At ito naman si Chis Escudero, bakit hindi mo isensor? Di ba? Bakit hindi mo pinagalitan yung side comment ni Attorney Kapunan? It was unprofessional. You are an officer of the court, tapos magsa-side comment ka ng ganon? Do you do it in the courts? Ginagawa nyo ba yan sa korte? Palagay ko hindi, dahil iko-contempt ka ng judge for making it a mockery. Di ba? Ang yabang nitong hinayupak na babaeng ito. Di ba? Ano ba napatunayan ninyo? Audit Observation Memorandum does not mean na nagnakaw na yung tao. Findings of the COA does not mean irregularity because almost all government agencies may findings talaga and they correct it. It is an opportunity to correct. It is not a presumption of guilt. Pambihira naman. Ang tatalino ninyo, nagpapakabobo kayo. Ibig sabihin, mas magaling na kami sa inyong mag-analyze kaysa kayo na mga abogado talaga. Nagpapakabobo na kayo dyan sa inyong paninindigan ng dahil lang bayad kayo ng pera ng taong bayan para irepresenta yung mga prosecutor na yan galing sa House na hindi naman alam mag-prosecute. Di ba? Pambihira. Ibig sabihin, nakahanap ng findings ang COA, guilty na. You need proof to show na napunta yan sa bulsa ng Vice President. Hindi yung buksan natin ang kanyang bank account, baka doon niya inilagay. Anong baka? You should be certain of the circumstances sa sasabihin ninyo. Because you are making a mockery of the law. You are making a mockery of our justice system. Di ba? Pambihira naman itong mga taong ito. Alam mo, Attorney Kapunan, your being a lawyer and being on TV does not give you the license to insult the Vice President. She was elected by the people and you are not. Yabang ang puta. Oy, maraming salamat. Marami akong viewers. Talagang ang mga kababayan natin ay gusto ng patas na impormasyon. Ibig sabihin, alam nilang bias yung mainstream media, yung pangbalanse, yung akin din naman analysis sa impeachment trial. O katulad halimbawa nitong ipapakita ko. Ipinakita ito sa mainstream media. Ito. Po, nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. O ayan, confident na confident si Attorney Roderick na sabihin na walang ibang Vice President ang nagkaroon ng confidential fund. Kaya lang, ito ha, hindi ito pinakita sa mainstream media. Panoorin nyo. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba?
Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Opo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. O ayan, kita nyo? Ha? Nang kinonfront ng isang dokumento na nagsasabing si Binay ay meron confidential fund, abay, natingala, nasyak. Ang nasabi lang niya, nag-liquidate ba yung Vice President Binay? Abay, loko-loko ka. Trabaho mo yan. Ha? Baka hindi nakapag-liquidate nga yung Vice President Binay. Ha? Abay, meron kang kasalanan sa bayan dahil yung trabaho mo hindi mo ginawa ng tama. Dapat kang kasuhan. Na-promote ka pa namang animal ka. Naging attorney for. Pagkatapos niyang busisiin ang confidential fund ng Vice Presidente. O, di ba? So, ayan, example yan. Yung isa dahil pabor kay Marcos, pabor sa mga nagagalit sa mga Duterte, inilabas. Yung isa dahil nagmukhang tanga, bobo at hindi marunong, estupido yung kanilang witness, abay, hindi ipinalabas. O. Kaya, nanonood sila kay Jesus Duque. Ay, maraming salamat po sa inyo ha. Ako po'y taos puso nagpapasalamat at nagugustuhan nyo yung aking mga content. O di paano? Ha? Hanggang dito lang muna tayo. Mamaya uli. Ha? Sayang ang bayot.